Nasaktan daw si superstar Nora Honor nung ilaglag siya sa listahan ng mga bagong hirang na national artist. Sa gitna naman ng kontrobersya, naging matunog muli ang usapin ng pagrerepaso sa proseso ng pagpili ng mga national artist. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, napili na mga bagong national artist pero hindi pa rin talaga tuluyang natutuldukan ang kontrobersyang bumalot sa proseso. Partikular na sa hindi pagsama, gaya nga ng nabanggit mo, sa pangalan ni Nora Honor sa listahan ng mga bagong hirang na national artist. Kaya naman ayon sa ilang mga eksperto, dapat daw ay mabago na ang ilang mga mahalagang aspeto ng selection process mula sa pagpili sa mga uupo sa selection committee hanggang sa mismo mga artist na hihirangin. Isang linggo matapos ang anunsyo, nagbigay na ng pahayag sa kauna-unahang pagkakataon si Nora Honor sa pagkakalaglag ng pangalan niya sa listahan ng mga bagong national artist. Aminado si Ate Guy na nasaktan siya sa mga nangyari. Sa kabila nito, laking pasasalamat naman daw niya sa mga hindi nagmaliw ang suporta para sa kanya. Bagay na itinuturing daw niyang mas malaking karangalan. Para sa kanya, mas totoo raw at mas masarap ang karangalang ito mula sa mga Pilipino. Kung ang kritiko at manunulat at miyembro ng selection committee na si Nestor Hugh Torre ang tatanungin, noon pa dapat ipinutupad ang mga reforma sa proseso. Sa komentaryo ni Torre sa pahayagang Philippine Daily Inquirer kahapon, sinabi niyang imbis na puro academician at kritiko ang ipasok sa selection committee, dapat daw mas marami mga practicing artist ang mamuno sa selection process. Dapat din daw working artist ang mapasok sa nomination imbis na mga guro at kritiko. Problema rin daw ang ilang miyembro ng selection committee na hindi naman eksperto sa anumang larangan ng sining. Inihalimbawa niya ang ilang mga ex-officio member ng National Commission for Culture and the Arts na wala naman daw kinalaman sa sining. Malugod naman daw na tinatanggap ng NCCA ang mga puna ni Torre at aminado silang hindi perpekto ang proseso. We're always happy to receive feedback and refine the process further. As a matter of fact, as it is, this process has already been refined and we continue to do so. Pero dati pa raw ilang pagbabago na ang ginawa nila sa selection process. Halimbawa, magkakaibang pagsala na raw ang ginagawa ngayon. Una mula sa mga akademiko, sunod mula sa mga peer o kapwa practicing artist. Sa huling pagsala naman bago ipasa ang final list sa Pangulo, kasama rin sa botohan ng mga nabubuhay pang national artist. That offsets the ex-officio votes because the national artists are also there. So there's kind of a dilution at that stage. Ilang patakaran din daw ang ipinatutupad nila para maiwasan ng conflict of interest mula sa pagpili sa uupo sa selection committee hanggang sa mismong artist na nominado. We do not have contact with any of the artists. At the board level, all the members who are voting are required to sign confidentiality agreements as well as those on the lower levels so that to prevent conflict of interest, that an artist or perhaps a patron would be interested in vetting a particular artist. Isa rin sa mga nais mapabago ni Torre ang prerogative ng Pangulo sa huling desisyon kung sino ang hihiranging national artist. Ayon sa NCCA, labas na raw sa kanilang mandato kung babaguhin o aalisin ang presidential prerogative, lalo't usaping batas na ito at Kongreso ang kailangang gumawa ng anumang amyenda. Jessica, sabi pa ng NCCA, lahat ng suhestyon na makakarating sa kanilang tanggapan, hindi lang mula kay Mr. Torre ng Philippine Daily Inquirer, kundi pati na rin sa ibang mga art expert at ibang kampo, kakalapin daw nila at tatalakayin para naman sa improvement ng susunod na selection process, Jessica. Dano, natumbok mo, yung presidential prerogative yata ang naging question dito. Of course, separate issue yung anong mga pwede pang changes dun sa process ng selection. Pero I think itong nangyari kay Nora Honor has to do with presidential prerogative. Dahil, di ba, merong proseso, mahabang proseso yan, in-explain na rin natin na in previous reports dito sa State of the Nation. Pero in the end pala, ay pwedeng i-veto ng Pangulo. Hindi naman sa minamaliit natin, siyempre, Pangulo yan, may kapangyarihan siya. Kaya lang, ang parang contrary kasi, di ba? Yung nga, may proseso, pinili yung mga bubuo ng selection process, mahabang proseso yan, maraming screening. In the end pala, mapapawalang bisa o mapapawalang saysay yung ginawang proseso dahil the President can veto the nomination. Katulad nga ng nangyari kay Nora, who even got, I understand, the highest number of votes sa lahat ng mga nominee.
Correct, Jessica. That's also the information we have. And if we backtrack dun sa huling selection process, kasi itong national artist selection ay ginagawa every 3 years. If you backtrack dun sa nangyari noong 2009, when this national artist process first got controversial dun sa addition ng 4 na national artists, presidential prerogative din yung naging problema. This was under former President Arroyo. At isa nga sa mga core points for reform ng maraming art expert, kabilang na si Nestor U. Torre, ay bakit hindi na rin irepaso pati na rin yung presidential prerogative. Now, ang sinasabi sa atin ng NCCA, gaya nga ng nabanggit natin kanina, it's outside their mandate. So basically, it's prescribed by law kasi na merong part doon na presidential prerogative. What they can do is to recommend, basically recommendatory body, recommend certain provisions. Halimbawa, to limit yung presidential prerogative, halimbawa to simple conferment or basically dispense of it altogether. They're not mentioning anything concrete about presidential prerogative dahil pag-uusapan pa raw nila ito. Pero whatever they come up with, it will definitely be part of a recommendation nila sa legislature for possible amendments sa batas na sakop nitong National Artist Selection process. Kasi naalala ko, nung panahon ni Pangulong Arroyo naman, ang nangyari, may listahan na ng nominee dinagdagan, which is a violation nung batas mismo. In whatever case, we have another case now under this new administration, prerogative din ang kuno-question ng mga critic doon sa pagpili. Nung panahon din ni Pangulong Arroyo, presidential prerogative din, although that was a clear violation daw ng pagpili, ng process. But whatever case, I think ang tinatanong ngayon, kailangan pa ba na dumaan sa Pangulo itong pagpili ng national artist with all of this protest na nangyayari ngayon. Kasi may mga nominees na napili na mahabang proseso, and then in the end pala, pwedeng pawalang saysay ng Pangulo kung ayaw niya yung mga ninominate, di ba? Oo, correct, Jessica. If you look at yung batas na saklaw nitong, that basically covers the process ng national artist. And if you look at the award itself, actually maraming privileges and maraming honors na kaakibat ang national artist being a cultural order. So isa ito sa pinakamataas na order na pwedeng i-confer sa isang tao or isang citizen, isang Pilipino dito sa bansa. At syempre, you will need the president. You will need the confirmation of the president, the highest ruler or the most powerful person in the country para basically to affirm or confirm itong honor na ito sa particular na tao. In this case, yung National Artist Award. Now, the question ngayon is kasi syempre may mga precedents na. There are things that happened before that had problems or basically touched on problems with President's prerogative. So isa yon sa mga pinag-aaralan ngayon when you try to answer questions on how to refine or improve the process. Sinabi naman ng NCCA na hindi naman daw perpekto yung proseso. They admit that. But every step of the way, they refine the process and they're trying to perfect it, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.